channel. I am Teacher Maureen, but you can call me Teacher Mau. And for today's video, ang tatalakayin natin ay about sa mga iba't ibang uri ng panahon. But before that, let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay class, bago tayo mag-start sa ating lesson, tayo ay kakanta. At ang title ng ating kanta ay ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. So, let's start our discussion. Ang ating i-discuss ngayon sa science ay ang mga iba't ibang uri ng panahon. So, dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang panahon. Ito ay ang tag-init at ang tag-ulan. Ang tag-init, nararanasan natin ito mula Nobyembre hanggang Mayo. Samantalang ang tag-ulan naman ay mula Hunyo hanggang Oktubre. Alamin muna natin kung ano ba ang panahon. Ang panahon ay maaaring maaraw, maulap, mahangin, maulan o bumabagyo. Sa araling ito, ang ating tatalakayin ay ang mga iba't ibang uri ng panahon. Ang panahon o weather ay pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago bawat oras. Pinapakita nito ang kalagayan ng isang lugar na maaraw, maulap, maulan, mahangin o yung bumabagyo. Okay class, mayroong iba't ibang uri ang panahon. Ito ay ang maaraw, maulap, mahangin, at maulan. Ang una nating uri ng panahon ay ang maaraw. Ang maaraw ay tawag sa panahon kung matindi ang sikat ng araw. So, ang mga kasuotan na pwede nating gamitin ay ang mga sando, shorts, at mga maninipis na kasuotan. So, may mga gawain sa maaraw na panahon. Pwedeng maglaro, magpiknik, maligo sa dagat, at maglaba. Sumunod naman na uri ng panahon ay ang maulap. Ang maulap ay ang tawag sa panahon kung ang kalangitan ay puno ng ulap at hindi natin makita ang sikat ng araw. May mga gawain din na pwede nating gawin tuwing maulap ang panahon. Maaari tayong maligo sa dagat at maglaro sa labas ng ating tahanan. Ang pangatlong uri ng panahon ay ang mahangin. Mahangin ang tawag sa panahon kung malakas ang ihip ng hangin. Maaari tayong magsuot ng makapal na damit at jacket. Okay? Ang mga gawain na maaari nating gawin tuwing mahangin ay ang pagpapalipad ng saranggola, parasailing at ang pagpapatuyo natin ng mga damit.
So, ang last na uri ng panahon ay ang maulan. Maulan ang tawag sa panahon kung patuloy ang malakas na buhos ng ulan. So, ang mga kasuotan na pwede nating isuot ay ang kapote, jacket, payong, at bota. So, ang mga gawain na maaari nating gawin sa maulang panahon ay ang manatili sa loob ng ating bahay, magbasa ng aklat, at matulog. Okay, naintindihan ba ang iba't ibang uri ng panahon? Very good. Okay, class, ano nga ulit ang 4 na iba't ibang uri ng panahon? Okay, una, maaraw, maulap, mahangin, at maulan. Okay? Ano-ano ang mga panahon na nararanasan natin dito sa Pilipinas? Tama. Ito ay ang tag-init at ang tag-ulan. So, may mga tanong tayo dito na kailangan ninyong sagutin. So, una, anong panahon ang magandang magpalipad ng saranggola? Maaraw ba, maulap, mahangin, o maulan? Okay, next, anong panahon ang hindi tayo dapat lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan? Tuwing maaraw ba, maulap, mahangin, o maulan? Anong panahon naman ang magandang maligo sa dagat at magpiknik ang mga mag-anak? Tuwing maaraw ba, maulap, mahangin, o maulan? Okay? Next, anong panahon ang hindi tayo dapat lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan? Tuwing maaraw ba, maulap, mahangin, o maulan? Okay, class, para sa inyong gawain, maglabas kayo ng inyong papel at lapis at isulat ninyo ang mga tanong na nasa ating screen. Isulat ang tama kung totoo ang sinasabi ng pangungusap at mali naman kung hindi. Okay, tapos na ba? Okay, tayo na't mag-check ng inyong gawain. Okay, sa number 1, sagutan natin. Maraming ulap ang makikita sa kalangitan kung maulap ang panahon. Ano ang sagot dito? Okay, tama. Sa number 2 naman, masarap maligo sa dagat kung umuulan ng malakas. Ito ba ay tama o mali? Okay, mali. Number 3, magsuot ng makapal na damit kung maaraw. Tama o mali? Mali. Number 4, matindi ang sikat ng araw kung ang panahon ay maaraw. Very good. Yun ay tama. Number 5, mahangin ang panahon kung malakas ang hangin sa ating paligid. Very good. Tama. Okay, class. Naintindihan nyo ba ang ating tinalakay ngayong araw? Very good. Ngayon, bago tayo matapos sa ating aralin, ay bibigyan ko kayo ng assignment. I hope na may natutunan kayo sa ating lesson ngayon.